At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga po sa episode 233 revised para sa storyline nito ni Kalbo. At ito na yung sa last na revision nga natin at yung sa wakas may tutuloy na rin natin yung sa episode 234. So yun, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At ito nga, dito tayo natapos yung sa pagkasabi ni Sonic patungkol sa kanyang pangarap. At ito sinasabihan niya nga dyan si Flashy na siguro naman tutulungan siya ni Flashy sana abutin yung kanyang pangarap dahil parehas na parehas daw sila ni Flash. At now, ang continuation niya is ito naman na. At ito nga ngayon, several years na yung nakalipas, maraming taon yung lumipas na. At ito, nung 16 years old na, etong si Flash ay dito na nga raw talagang na-recognize, na-acknowledge yung kanyang excellent abilities. Ito nga sabi niyan, my excellent abilities have long since been acknowledged and I was ranked number 1. So yun, na-acknowledge na sa wakas kung ganong kalakas, kung ganong kahusay etong si Flash at ayun, naging rank number 1 na siya dyan sa Ninja Village. Pero yung kanyang sense of justice mas naglagablab nga raw. Ito nga sabi niya dyan, my sense of justice was burning ever so fiercely against the headwind. So yun, so mas nag-init, mas naging mabangis yung kanyang sense of justice pagdating o laban dun sa top management ng Ninja Village na yan. At ito nga ngayon, dumating na yung panahon ng graduation nito nila Flashy at tinawag na itong si Flashy. So punta siya dyan sa harapan nito nung parang box na to na nakatakip. At after nga nyan, eto biglang tinanggal yung takip ng box at eto nga yung labas dyan, etong cube. So parang yan nga yung god. At pagkatapos nga niya, spam pang, grabe. So dito biglang na-slash etong parang mga head na nga na to, yung top management. At after nga nyan, boom, dito, etong si Flash na lang yung natitirang nakatayo nga dyan. At ito sabi nga ni Flashy na lahat pinatay niya, yung mga instructors, yung mga staff at pati na yung ibang miyembro nakabilang dyan sa kanyang class graduation class. Pinatay niya lahat yan, pati nga raw yung mga may kinalaman dito sa Ninja Village, lahat yan pinagpapatay niya. So successfully na-remove niya raw yung evil pati na yung mga ugat nga raw nito at yung kanyang matinding determination pati na yung kanyang mga efforts simula pa nung dating napunta siya dyan sa Ninja Village. Bigla raw nagbunga pero yun nga lang sa kabilang banda dahil nga raw sinasakit etong si Sonic kaya di niya raw na-witness, di niya nakita kung gaano raw kalupit at kung gaano kalakas etong si Flash. So yun, habang pumapatay si Flash ay eto nakaratay lang dyan, sinasakit nga ng husto etong si Sonic dyan. But then pagkatapos nga nito, pagkalipas nga nung ilang panahon ay eto umalis na syempre etong si Flash dyan nga sa Ninja Village kasi nga destroy na yan At now ay umabot sa kanya yung rumors patungkol sa pag-establish nga nito ng Hero Association. At pumasok ngayon dyan itong si Flash at simula nga raw nun ginamit na ni Flashy yung kanyang lakas at saka yung kanyang kapangyarihan para sa pagtatrabaho bilang isang pro hero. At ito nga ngayon ay lakad-lakad na dyan itong si Flashy sa isang village o sa isang city at dito nakita niya itong wanted poster na ni Sonic. At ito ngayon sabi nga ni Flashy, nung habang tinatahak ni Sonic yung daan o yung way patungo doon sa pag-abot ng kanyang pangarap ay nawala sa landas niya etong si Sonic. So marahil ay nabigla etong si Sonic nga nung lumabas siya doon sa Ninja Village at hindi niya alam kung paano nga siya magsisimulang mabuhay dito sa outside world. So kumbaga yung kanyang way of life hindi makita ni Sonic dyan sa labas ng Ninja Village. Kasi nga naman diba, etong si Sonic sumulat sa pool, doon siya pinanganak sa Ninja Village. So ang alam niya lang yung talagang pumatay-patay lang lahat ng mga skills niya, lahat yan patungkol sa assassination. So kaya nga dahil dyan ay naghanap na nga rin ng trabaho itong si Sonic na nagre-require ng assassination skills. At so eto nga ngayon tuloy ni Flashy na maraming taon o maraming panahon yung lumipas at nagulat nga raw siya, hindi niya ina-expect na makikita niya na buhay pa ayang si Sonic. At pagkatapos nga niya na eto nga ngayon katahimikan dito sa kwarto ni Saitama. Sa napunta yung setting dito sa kwarto ni Saitama at eto nga lahat sila tahimik dyan. Sabi maya salita na. Ito si Kalbo, sabi niya nga dyan, ganun ba yung nangyari?
So bakit kayo nandito sa kwarto ko? Sabi niya ganyan. At ito nga ngayon sagot. Ito si Flashy sabi niya nga dyan, kapag yung master daw ay nagkukwento sa disipulo, dapat nga raw nagbibigay ng chow, nag-o-offer ng chai. Yung disipulo, yan daw yung proper way. Sabi niya ganyan, yung proper manner. At ito nga kasi diba tinuturing niya disipulo kinukuha niya. Ito si Saitama, ba't yung pagkatapos nga niya, Spak! Dito, binigyan ng tsaa. Ito si Flashy, dyan nga sa may kanyang ulo. At labas dito, ito si Geno. Sabi niya nga dyan, yun naman pala yung story. Kasalanan mo ata, sabi niya ganyan. Kaya daw pala may galit o may sama ng loob. Ito si Sonic dyan kay Flashy kasi nga sa ginawa nito ni Flashy Flash. Pero ito tuloy pa nga ni Geno, speaking nga, sinasabi nito ni Flashy na pinagpapatay niya lahat ng mga evil, pati na yung mga root nga raw niya, yung mga ugat dun sa Ninja Village. Pero bakit ganun? Si Sonic daw, di niya pinatay at ayun, hinayaan niya lang makatakas. So dahil daw yun naging resulta, ay naging vicious daw na assassin na yung si Sonic. So kumbaga, ay naging marahas daw, naging violent na assassin si Sonic. Tapos ayun, ang pinupuntir niya pa, ay ang si Master Saitama niya. Ba't din ito nga tahimik dyan? Ito si Flashy, tingin-tingin lang siyang masama dyan kay Genos. Pero yung si Siege pinapawi, sabi na nga dyan, uy, bawal yun. Yung ginawa nga ni Genos yun, ina-alter niya, iniiba niya yung design nung mga dorms nang wala siyang paalam. Pero yun nga, sa isip-isip na to ni Manako habang nakatingin dito kay Flashy, siguro kaya hindi pinatay ni Flashy ayun si Sonic kasi tinuturing pa rin ni Flashy na kaibigan niya talaga ayang si Sonic. At eto ngayon, salita na si Flashy, sabi niya nga dyan na ang plano niya talagang patayin etong si Sonic sa pamagitan ng paglason sa kanya. So ang ginawa nga raw dyan ni Flashy hinaluan niya ng lason itong tasteless o walang lasa na stew na kinakain nga nito ni Sonic. So kasi daw madali lang gawin yan yung maghahalo ka ng lason sa mga pagkain dyan kasi mga wala naman daw lasa yan. So kaya nga ito, hindi yan napansin ni Sonic. At sigurado nga raw dyan si Flashy nung kainin ni Sonic itong kanyang pagkain ay talagang nalagay sa tiyak na kamatayan itong si Sonic nga dyan. At yun nga nakita natin na nilalabaan ni Sonic yung sakit ng tiyan niya. At sabi nga ngayon dito ni Flashy, as someone na talagang kala mo patay na itong si Sonic hanggang sa umabot na nga yung graduation day. Kaya sigurado niyan pagkagaling niya ay dinala siya kaagad doon nga sa may harshest training ground. So katulad nun, yung kapag mababa yung grado mo, dinadala ka diba sa mga matitindi, may lupit na training ground. Tapos yun, doon kayo parang pinaparusahan yung tinitraining kayo ng gusto. So dahil daw doon kaya na-develop neto ni Sonic yung kanyang matinding resistance at dahil doon nakasurvive siya doon nga sa ginawang paglason sa kanya ni Flashy. But then ito nga ngayon, tahimik lang ito si Blast at sabi niya nga dyan, parang hindi ganun, parang ginawa ni Flashy para makaaligtas, hindi masama ito si Sonic sa gagawin niyang pagmassacre doon na sa ceremonial sa graduation day nga nila. Kasi nga diba pinagpapatay ni Flashy lahat nung nandoon At ito nga ngayon, sabi ni Blast, sigurado siya na ayaw lang talagang patay ni Flashy yung si Sonic. But then pagkatapos nga niya, ito nga ngayon, salitaan seryoso. Ito si Kalbo, sabi niya nga dyan, teka lang, speaking of stew, sabi niya ganyan. At ito nga, talagang tingin sa kanya. Itong mga to, sila Flashy, sila Blast, parang nagulat sila sa banat ni Kalbo. At ito, sabi nga ni Saitama dyan, dun sa ref, meron pang broccoli sa kakarot na natitira Sabi niya ganyan. At pagkatapos nga nito, ay biglang tahimik dito sa kwarto ni Saitama. So ting-ting lang sila dito kay Kalbo. At pagkatapos nga niyan, is yan guys. So hanggang dito lang ito sa episode 233 natin revise para sa storyline natin ni Kalbo. At ayan, talaga naman di maubusan ng kulit itong si Saitama. Nagkukwento ng seryoso yung tao Tapos binanatan niyang ganyan. But yun nga guys ay ulit, ay siguro huwag nilang pansinin yung setting dito. So sinama talaga yan ni Murata. But anyways, yun nga, hintay-hintay lang para sa next episode natin. And sa wakas, may tutuloy na rin natin itong si episode 234 natin. So yan, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.